نور يجدد في المدى. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa usaping hindi tayo kailangan ng Diyos. Hindi ibig sabihin mga kapatid na kung hindi na tayo kailangan ng Diyos ay wala na tayong halaga. Meron tayong halaga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus tayo ay pinagmamalaki niya sa harap ng ibang mga nilalang tulad ng mga anghel. Merong ngang hadith nga dito na qalat Aisha radhiyallahu anha inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nari min yaumil arafah wa innahu layabdu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, wala mula sa araw na may pinakamaraming papalayain roon si Allah na alipin mula sa impyerno kaysa sa araw ng Arafah. At sa katunayan, siya ay talagang bumababa at pagkatapos ay pinagmamalaki sila sa mga anghel at saka magsasabi, ano ba ang gusto nila? Isinalaysay ni Muslim. Kaya po mga kapatid sa Islam, dito nagkakaroon tayo ng idea ng Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang nagmamalasakit sa mga tao. Tinuruan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapadala ng mga mensahero para susundin natin sa kapahintulutan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit hindi niya kailangan ang ating pagsamba, gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala magabayan po tayo sa tamang landas. Landas kung saan patungo sa Kanya. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam naj'al lahu aynain wa lisana wa shafatain wa hadaynahun najdain. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi baga namin ginawa para sa Kanya ang dalawang mata at dila at dalawang labi at ginabayan namin siya sa dalawang landas. Kaya itinuro lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng bagay mga kapatid patungo sa paraiso. Tinuro niya rin. Ang papunta rin sa impyerno, tinuruan din tayo para iwasan po. Kaya dahil doon mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang nagmamalasakit sa kanyang mga nilikha. At kilala natin ang ating Panginoon na mayaman hinggil sa biyaya at sa mga pagsamba at iba pa. Kaya sa totoo lang mga kapatid, hindi talaga kailangan ng Allah ang ating pagsamba. Ngunit dahil siya ang mahabahagin sa kanyang alipin, tinuruan tayo ng pagsamba. Kaya dahil walang magpapasan ng kasalanan kaysa tao. Magpapasan ng kasalanan kapag ginawa mo, ikaw magpapasan. Kung gumagawa ka naman ng pagsamba, para yan sa iyo. Katulad ng sinabi ng Allah, in takfuru fa inna Allaha ganiyun ankum wala yarda li ibadihil kufur wa in tashkuru yardahu lakum wala taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidatis sudur. Katulad na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kung kayo'y tatakwil, kung gayon ay talagang si Allah ay mayaman kaysa sa inyo at hindi nalulugod para sa kanyang mga alipin ang pagtatakwil. At kung kayo'y magpapasalamat ay ikakalugod ito para sa inyo. At walang taong magpapasan ng kasalanan ng iba at pagkatapos ay patungo sa inyong Panginoon ang inyong pagbabalik at saka babalitaan kayo hinggil sa dati ninyong mga
ginagawa. Katiyakan siya ang maalam sa loob ng mga dibdib. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, walang magpapasan ng kasalanan ng iba. Kaya pasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, tinuruan tayo ng mga bagay-bagay para sambahin siya, para malugod siya. Kaya hindi katulad sa mga Christian, mga kapatid, subhanallah, na ipapako nilang Diyos sa krus para maligtas lang sa kasalanan. Ang Diyos hindi yan magpapakumbaba. Ang Diyos, mga kapatid, hindi tayo kailangan sa totoo lang. Pabor na lang yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinasamba tayo sa Kanya. Na binigyan tayo ng pagkakataon maging mabuti dito sa mundo. Kasi ganap na sapat na siya sa Kanyang sarili. Siya kasing napakayaman at hindi siya magpapakumbaba sa kanyang mga nilikha. Kaya, ang Diyos, mga kapatid, maraming nilikha siya para sasambahin siya. Kaya sa totoo lang, hindi tayo kailangan ng Allah. Kasi marami siyang tagasamba. Katulad ng sinabi ng Allah, Hada khalqullah, fa'aruni madha khalaqal ladina min dunihi balid zalimuna fi dhalalin mubin. Sinabi ng Allah, ito ang nilikha ng Allah. Kaya ipakita ninyo sa akin kung anong nilikha ng mga yaong liban pa sa akin. Liban pa sa kabagkos ang mga mapag-api ay nasa malinaw na pagkaligaw. Tingnan nyo, wala tayong maikukumpara, mga kapatid, kasi si Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya napakaganda at napakadami. Marami siyang tagasamba. Mayaman talaga si Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa kanyang mga alipin. Kaya huwag tayong magbalaki. Kung dumami na yung pagsamba, ang sala mo gabi-gabi, magpapasting ka pa kung umaga, huwag mong ipagyabang yan. Kasi sa totoo lang, hindi yan kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa lang yan para sa ating kapakanan. Allahu Akbar. Para yan sa ating kapakanan, mga kapatid, ang mga kapagsamba. Para makapasok tayo sa paraiso. Para maging maayos ang ating mga pag-uugali. Para maging patuwid ang ating paniniwala. At hindi ito kontradiksyon, mga kapatid. Dahil perpekto ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang karunungan. Allahu Akbar. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala laging nagbabanta sa atin. Binabantaan tayo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastagithu yugathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqah. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabihin mo, ang katotohanan ay mula mismo sa inyong Panginoon. Kaya't ang sino mang may nais ay maniwala at ang sino mang may nais ay magtakwil. Tunay na aming ipinahanda para sa mga mapang-api ang apoy na kung saan nakapalibot sa kanila doon ang mga pader at kung hihingi man sila ng tulong ay tutulungan sila ng tubig na kagaya sa kumukulong langis na iniihaw ang mga mukha, kasuklam-suklam na inumin at napakasamang pagsasamahan. Kaya nakakatakot, mga kapatid, nagbabanta si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto mo sumunod, wala problema. Kung ayaw mo sumunod, wala rin problema, subhanallah. Ganon na ganon, mga kapatid, para maramdaman mo na tayo pala higit nangangailangan sa Allah. Hindi ang Diyos nangangailangan sa atin, tayo nangangailangan sa Diyos. Dapat makilala mo talaga ang Diyos, mga kapatid. Kasi ang Diyos, ang Allah, kinilala rin niya ang kalayaan ng tao. Binigyan niya ng kalayaan ng tao. Para saan? Bilang pagsubok. Kaya hindi nakikialam si Allah subhanahu wa ta'ala ng sapilitan. Hindi niya pinipilit ang tao. At hindi rin tayo pinilit sa paniniwala, sa pagsamba o sa pagsunod. Ngunit mananagot lamang tayo sa ating mga pinili. Mananagot tayo lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi kailangan ng Allah, hindi nangangailangan si Allah ng dugo, tubos,
o pagkain. Hindi kailangan ipapako mo si Kristo para matubos kasalanan. Hindi yan kailangan ng Diyos, mga kapatid. Hindi kailangan yung dugo. Kahit pagkain, hindi rin kailangan yan. Mayroon nga nabanggit si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wala wa ma uridu ayut'imun. Sinabi ng Allah, at nilikha namin at nilikha ko ang mga engkanto at tao kundi upang sasamba sila sa akin. Hindi ko ginugusto buhat sa kanilang anumang panustos at hindi ko rin ginugustong pakakainin nila ako. Subhanallah. Hindi gusto ng Allah pakainin mo si Allah. Bibigyan mo ng mga sakripisyo para aabot sa Diyos. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi ganun ang ating Diyos. Hindi tayo kailangan. Kailangan niya sa atin. Tingnan niyo. La yanalullaha luhumuha wala dimauha walaki yanaluhul taqwa minkum. Kadhalika sakhara lakum litukabbirallaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sabi ng Allah, hindi matatamo ng Allah ang mga karni nito at mga dugo. Ngunit ang matatamo niya roon ang pagkatakot buhat sa inyo. Tingnan yung pagkatakot. Yun lang pala ang mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din ipinapalalim ang mga ito para sa inyo upang dadakilain ninyo si Allah sa anumang ipinatnubay sa inyo at balitaan mo rin ng mga ganda ang mga nagpapakabuti. Alhamdulillah, mga kapatid sa Islam, itong mga talata na ito, lubos natin nauunawaan, mga kapatid, na hindi talaga tayo kailangan ng Diyos. Pagkus tayo ang nangangailangan sa Diyos. Kahit nga mga nauna, alam nila na hindi tayo kailangan ng Diyos. Kailangan lang natin palugurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, pabor yan ng Allah subhanahu wa ta'ala para papasukin ka sa kanyang habag at sa paraiso. Kaya kahit si Hari Sulaiman, mga kapatid, alam niya rin ito. Katulad sa nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi ng Allah, sinabi ng yaong merong kaalaman mula sa kasulatan, ako mismo ang magdadala nito sa iyo bago kurap ang iyong kislap mata. Kaya't nang nakita niya ito roon sa kanyang harapan, kanyang sinabi ito na ay mula sa kalooban, kabutihang loob ng aking Panginoon upang susubukan ako kung magpapasalamat kaya ako o magtatakwil. At ang sino mang magpasalamat ay tanging nagpapasalamat lamang sa kanyang sarili. At ang sino mang tumakwil kung gayon ang aking Panginoon ay tiyak na mayaman na makapangyarihan. Tingnan niyo ang pagkasabi dito, mga kapatid. Kung nagpasalamat ka kay Allah, nagpapasalamat ka lang sa iyong sarili. Ganon na ganon ang pagsamba, mga kapatid. Bumabalik lang talaga sa ating mga sarili. Pabor talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun ang sinabi niya, kahit si Musa a.s. alam niya rin to. Sabi ni Musa, wa qala Musa itakfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laganiyyun hamid. Sinabi ng Allah, kwento ng Allah, ano sinabi ni Musa? Sinabi ni Musa, kung tatakwil man kayo at ang sino mang nasa buong kalupaan, kung gayon ay tunay na si Allah ay sadyang mayaman na kapuri-puri. Tingnan nyo, kapuri-puri si Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming pumupuri kay Allah, mga anghel, mga bato, lahat ng mga nilikha ng Allah. Kaya sa totoo lang, hindi tayo kailangan ng Diyos, mga kapatid. Kaya alhamdulillah, kahit papaano, binigyan tayo ng idea. Kaya huwag ka nang sobrang pabibi masyado sa buhay mo, mga kapatid. Ay iba kasi pinaggano nila, gusto nila pabida, gusto nila sila lang makilala, lahat na lang mga kwento niya, ako. Pati pagsamba niya, pinagyayabang niya na, audubillah. Hindi niya alam, mayroong hadith nga hadith, subhanallah. Sinabi sa hadith, hindi tatayo ang araw ng paghuhukom, ang oras, hanggang ang mga tao ay magyayabang sa loob ng mga masjid. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Tingnan nyo,
Ganun na ganun mga tao hanggang sa masjid na nagyayabang. Yun dapat malaman mo, hindi tayo kailangan ng Diyos para hindi ka magyabang, para magpakumbaba ka, para magkaroon ka ng takot. Kasi nga, ang iba nagpabebe na masyado Sobrang pabebe para mapansin sila sa kanilang mga gawa. At iyon ang mga dapat nating iwasan mga kapatid. Kasi nga ang pagsamba, pabor yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan tayo ng pabor para makapasok lang sa paraiso. Katulad ng sinabi ng Allah, walakad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillahi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ganiyyun hamid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at talagang pinagkalooban namin si Luqman ng karunungan upang pasalamatan si Allah. At ang sino mang nagpasalamat ay tanging nagpapasalamat para sa kanyang sarili, at ang sino mang tumakwil, kung gayon ay si Allah ay sadyang mayaman na kapuri-puri. Tingnan nyo, nagpasalamat lamang para sa kanyang sarili. Kaya ganun ang iniisipin natin mga kapatid. Oo, tama, ang pagsamba, ay tungkulin natin yan at layunin ng alipin sa kanyang buhay. At ito rin ang dahilan kung bakit magtatagumpay tayo at maging maunlad sa mundong ito. Hanggang sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Ito ay hindi pangailangan ng Allah. Bagkus ito ay isang karangalan at isang pribilehiyo para sa atin. Subhanallah. Itong isipin natin mga kapatid, karangalan lang yan, pinaparangal tayo ng Allah. Kung ikaw susunod, kung ikaw magsamba, ay kung ikaw nagpakumbaba sa Diyos. Para yan sa ating kapakinabangan, para sa ating interes, sa ating benepisyo. Subhanallah. Katulad ng shahada. Nagsasyahada tayo, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, para maligtas tayo sa impyerno. Katulad din ng sala. Tingnan yung isa, sala. Sa pangkaisipan at sa pangpisikal. Lahat tayo makakabenepisyo sa sala. Magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng peace of mind, at pisikal na ehersisyo. Subhanallah, sala. Bumabalik talaga sa ating pagsamba. Ang zakarin, para pagdamay mo sa kapwa sa lipunan. Pagdadamayan. O ang pag-aayuno, subhanallah, pag-aayuno, para sa kalusugan ng tao. Kaya ang Hajj naman, pagsasamahan ng mga tao yan, pasok lahat, pampolitika, sosyal, kasi yun ang mga benepisyo ng ating pagsamba mga kapatid. Pero dapat, inuukol lamang natin yan kay Allah. Kasi benepisyo ito na pinagkaloob ng Allah. Bumabalik lang sa atin ang ating mga pagsamba. Allahu Akbar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o sangkatauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon, ang yaong lumikha sa inyo at mga yaong nauna pa sa inyo, baka sakali kayo'y matatakot. Tingnan nyo, baka sakali kayo'y matatakot, la'allakum tattaqun. Kasi nga dapat alam natin yan mga kapatid. Kahit di tayo kailangan ng Allah, pero nagmalasakit siya. Gusto niya maging matuhid ang ating kaisipan, ang ating pagsamba. Gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging mabuti tayo. Gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging makakapasok tayo sa paraiso. Yun ang hangad talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mayroon bang sinabi si Allah dito, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sinabi ng Allah, at sino man nagsumikap, kung gayon ay tanging nagsumikap para sa kanyang sarili.
katotohanan si Allah ay sadyang napakayaman kaysa sa sanlibutan. Tingnan nyo, para lang ulit sa ating mga sarili, nagsumikap. Sa sala, babangon ka sa sala, mag 5 times a day ka, kung may zaka ka, magbigay ka ng zaka. Lahat yan, mga kapatid, nagsumikap ka lang para sa iyong sarili, para makapasok ka sa paraiso, para madali sa iyo buksan ang paraiso, mga kapatid. Ha? Kaya tayo palang nangangailangan ng pagsamba. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Ha? Kasi nga, para maunawaan mo ang iyong pinagmulan, ang iyong layunin, at ang iyong patutunguhan sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Para makilala mo rin, mga kapatid, para magkaroon ka ng pag-asa sa pang-araw-araw na pagsusumikap mo. Para maalaman mo na pinatawad din ang iyong kasalanan. Kailangan din natin maligtas. Kaya tayo nangangailangan ng pagsamba. Kaya tapos ito pinaka-importante sa lahat, para po mayroon tayong inaasahan. Allahu Akbar. Mayroon tayong inaasahan sa ating pang-araw-araw na ginagawang pagsamba. Kaya lahat ito karangalan at pribilehiyo sa atin, mga kapatid, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ating mga pinanggagawa. At ito pa, mga kapatid, karapatan kasi ito ng Allah. Nasambahin siya. Karapatan to ng Allah sa ating, kasi siyang tagapaglikha. Di ba? Dito sa mundo, kapag nakagawa sa iyo ng mabuti, binabayaran mo talaga. Kung kaya mo katulad o kaya mas sobra pa, mas higit pa. Kay Allah pa kaya? Siya ang tagapaglikha, siya nagbigay ng panustos, siya nagbigay ng biyaya. Tapos hindi mo sasambahin. Kaya hindi ka kailangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero dapat meron kang utang na loob kay Allah. At alam naman natin, karapatan to ng alipin. Katulad sa inulat ni Muad bin Jabal, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, O Muad, alam mo ba ang karapatan ni Allah sa mga alipin? Sinabi niya, at ang Allah at ang kanyang mensahero ang higit na nakakaalam. Kanyang sinabi, kanilang sasambahin siya na huwag nilang tatambalan ng anuman. Alam mo ba ang karapatan nila hinggil sa kanya? Sinabi niya, ang Allah at ang kanyang mensahero ang higit na nakakaalam, na hindi sila parorosahan. Kaya ang pagsamba pala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag sinamba natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagkakaroon tayo ng karapatan. Ang karapatan natin, hindi tayo parorosahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tandaan nyo, mga kapatid, dapat isip-isipin mo talaga to. Sabi ng Allah, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu ganiyun an hamid. Sabi ng Allah, mga kapatid, o mga tao, kayo ay mga mahihirap sa Allah. At ang Allah ang siyang mayaman na kapuri-puri. Kaya tayo, mga kapatid, tayo ang mahihirap. Tayong nangangailangan sa Diyos. Wala tayo, mga kapuspalan talaga tayo, mga kapatid. Huwag tayo magmalaki kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya po ang lahat na binabalikan ng lubos tayong nangangailangan sa Diyos. Hindi tayo kailangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dahil doon, mga kapatid, nagkakaroon tayo talaga ng idea na tayo dapat talaga magpakumbaba. Hindi tayo magmalaki, lalo na sa Diyos. Kaya pinagbawal sa ating pagmamalaki dito sa kapwa natin. Kasi nga baka aabot ka sa pagmamalaki sa Diyos. At alam naman natin, kapag umabot ka dyan, kupor na yan kaagad, pagtatakwil na yan. Katulad ng ginawa nila Paraon. Nasubrahan sila sa pagsisinungaling, sa pagsobrahan sila sa sobrang pagyayabang. Kaya, audubillah, magpakup-kup nawa tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi sana tayo umabot sa mga ganitong mga gawain. Kasi nga, pagsisihan mo talaga ito. Kaya, ang hindi tayo kailangan ng Allah, mga kapatid, ay isa sa mga dahilan yan para magpursigi tayo na mayroong pagpapakumbaba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana mayroon kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.